Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Gumagulantang sa mundo ng social media ang kumakalat na umano'y pumanaw na ang isang mataas na opisyal na si Boyeng Rimulya. Ayon sa viral post, bigla raw itong nawala sa gitna ng kontrobersyal dahilan upang maguluhan at mabigla ang publiko. Wala namang inilabas na opisyal na kumpirmasyon at tinuturing ang balitang ito bilang fake news. Lalong umigting ang spekulasyon ng iginiit ng ilang netizens na may iniwang sensitibong dokumento ang politiko, mga umano'y ebidensyang nag-uugnay sa mas malawak na aligasyon ng katiwalian sa loob ng gobyerno. Sa mga post na ito, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni PBBM, bagay na mabilis nagpaapoy sa diskusyon ngunit wala pang kasamang beripikadong patunay. Samantala, hati ang reaksyon ng online community. May mga nagsasabing isa lamang itong malikhaing imbento o political satire, habang ang iba naman ay nadala ng impulsyon at galit. Trending ang hashtags na hashtags ano ang totoo at hashtag gising na Pilipinas. Patunay kung gaano kabilis kumalat ang mga katang-isip na naratibo sa digital age. Sa huli, paalala ng mga eksperto sa media literacy maging mapanuri at laging suriin ang impormasyon bago magbahagi. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Mga kababayan, dito sa video na to, pag-usapan naman ho natin itong bagong isiniwalat nitong si Congressman Leviste na di umano pagkatapos nagkapirmahan dyan sa budget na yan, meron daw tag 2 milyon ng mga congressman. Ibang klase ho talaga mga kababayan. At doon sa isinagawang paggunita dito kay Akop dyan sa House of Representatives, kasi ipinarada ho siya dyan di ba? Ngayon, naiyak daw ho itong si Barbers. Wala namang problema, Brad, kung gusto mo na sumama sa kanya. Di ba? Mga nabasa ho nating komento sa social media, natutuwa ho tayo. No, kasi kung talagang namimiss nyo na si Akop, kayong mga kasama niya dyan sa Tuadcom, pwede naman kayong sumama sa kanya. Wala namang problema, di ba? Naiiyak-iyak pa kayo, sumama na kayo para mas merry at happy ang New Year ng sambayan ng Pilipino. Dito sa video na to, papasadahan din ho natin na mabili siya ng mga mensahe, itong mensahe nitong si Robert H. Barbers dito kay Akop. Eulogy ho ata tawag dito. Yung pagka merong yumao, merong nagsasalita at ang pagbatak. Naku, matindi ho ito mga kababayan. Live na bumatak itong si Marcos Jr. Dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung anong binatak niya. Ibang klase ho talaga itong mama na to. Pero bago ang lahat ng yan, sa like at sa subscribe. Masaya na po tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang sa baba. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan ho natin ang ating talakayan. Siyempre sa pagbatak nitong si Marcos Jr. Ibang klase, matindi ho talagang bumatak. Ito. Viral ho ngayon itong video na to ni Marcos Jr. na kung saan bumabatak ho siya. Grabe galing niyang bumatak ho. Yun naman pala. Binabatak ho niya yung watawat ng Pilipinas. Yan, kayo pasalu-saludo po, pa-air legal test ka, Brad. Ang pasalu-saludo dyan. Ako na. Ngayon naman ho mga kababayan, dahil tapos na hong bumatak itong si Marcos Jr., dumako ho tayo dito kay Congressman Leviste na kung saan sigurado marami sa ating mga kababayan magugulantang sa kanyang mga bagong isisiwalat dito sa video na to. Heto ho mga kababayan, ito ngayong mga panahon na to ginigibaho ng nitong si Auntie Claire. Nagtulong-tulong ho yung mga taga Malacanang para gibain itong si Congressman Leviste. Kaya naman tayong mga naghahanap ng katotohanan dyan sa mga nangyayaring kabalbalan sa budget, tayo naman talagang suportado ho natin ang bawat galaw nitong si Congressman Leviste. Kung sang ayon ho kayo at sinusuportahan nyo ho ang mga ginagawa nitong si Congressman Leviste, i-share nyo na ho itong video na to para mas maraming makapanood kung gaano kahusay itong bata na to. Brad, alam mo, kung ako sa'yo, pinayuan mong nanay mo, dapat hindi niya pinirmahan. Kung alam mo pala na marami ding kapalpakan dito sa 2026 budget, dapat sinabihan mo yung nanay mo. Ang problema dito, ikaw banat ka ng banat, pero yung nanay mo pumirma siya sa budget. Di ba? Dapat sana synchronize kayong mag-ina di ba?
Ikaw, banat ka ng banat. Yung nanay mo naman, talagang puring-puri siya doon sa pinagagawan lang kapalpakan dyan sa Vice Camp. Ito, rekta ko tayo dito kay Congressman Lian Leviste. Okay? Kung hindi po ako nagkakamali, sir, meron 2 million pesos 2 cash million. na Grabe. pwedeng i-pick up ng mga congressman ngayong linggong ito. Aba, ayos. Baka yung iba, Oh. mas mataas. Baka yung iba, for whatever reason, hindi binibigyan. Hindi ko po alam kasi hindi ko po kinukuha yung akin. Ibig sabihin, inalok din siya. 2 million ho mga kababayan. Ibang klase, no? Noong bang Pasko, Congressman Lian, magkano ba ang pinamudmud dyan sa ano, dyan, yung mga bonus dyan sa House of Representatives? Mantakin nyo ho mga kababayan, magbabagong taon lang ha, magbabagong taon lang, tag 2 milyon kada congressman. Palakpakan. Habang yung sambayan ng Pilipino, di ho natin malaman kung saan natin kukunin ang ating pagmimedya-noche. Di ba? Sa kanila ho, tag 2 milyon kada congressman. Ganyan ho sila katindi. Ngayon, pagka sa mga susunod na panahon, nagpatuloy lang ho itong mga ganitong klaseng kalakaran. Huwag ho tayong umasa na magkakaroon ng tunay na pagbabago dito sa bansa na to. Pero mabuti po na malaman ng publiko, may ganitong klaseng mga bonus na nagkataon bonus. ay halos kasabay ng approval. Ibang klase, no? Yung mga kababayan natin, yung 13th month, pagka umabot ang Disyembre, talagang yan ang pinaghahandaan eh. Ito ho, iba ho yung kanilang 13th month, iba ho yung kanilang pang Noche Buena at iba ho yung pang Medianoche nila. 2 milyon mga kababayan. Pagkatapos nagkapirmahan dyan sa 2026 budget, hindi pa lumalabas ang budget, meron na hong pauna, pa-SOP dyan sa mga... Approval ng budget. Nung Oktubre din, dagdagan ko po, may 1.5 million pesos na ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget. At Grabe buwan-buwan, meron pong mahigit kumulang 1 million pesos per member. Ang lumalabas po, ang 1 million pesos per member, palakpakan mga kababayan. Kaya hindi ko nila pinapansin yung kanilang mga sweldo eh. Di ba? Ito mga congressman. 1 million pesos kada buwan. Paano sila magagalit kay Marcos Jr.? Malaki pa ho ang sweldo nila sa presidente. Buwan-buwan 1 milyon kada member. isang representante ay may 20 million pesos of MOO. Pinaiyak nyo kasi. Pinaiyak nyo kasi si Congressman Lian eh. Huwag niyong paiyakin kasi si Congressman Leviste. Yan tuloy. Gusto ko yung mga sasabihin niya dito sa mga susunod na kataga dito. Kaya babalik ko to ng konti. Okay? Ulitin natin. Game. Representante ay may Makinig. 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Times 20 million. Kada taon na MOOE, palakpakan. Pagka yung kabit ni Congressman binigyan ng 2 milyon, walang problema yan. Diba? Walang problema yan. Pagka yung mga Viva Max artists, yung mga Viva Max chicks nila, pinaparada dyan sa opisina nitong si Congressman at binigay MOOE, walang problema yan. Bakit? Wala naman hong resibo yun. Diba? Liquidation by certification yun. Wala hong ika nga pagka sa COA, pagka sinertipikahan ni Congressman A na yung mga babae dyan sa Viva Max ay pinaparada sa kanyang opisina. Pagka sinertipikahan niya yan na yung mga perang pinambayad doon sa mga babae na yon hindi wala doon sa certificate. Ilinagay ho ay pinambili ng mga pinambayad ng consultant fee. Wala na magagawa ang COA dyan. Kasi yun ho ang polisiya nila dyan. Hindi pa ho ba natin babaguhin yung sistema na yan? Kahit saan ho tayo magbasa sa social media, yan hong panawagan ng ating mga kababayan. Baguhin ang bulok na sistema na liquidation by certification. Diyan sa MOOE na yan. 318, ito po ay mahigit 6 billion pesos. Ang MOOE budget ay itinaas ng 7.8 billion pesos. Grabe. Kaya in some ways po maaari nating sabihin na ang itinaas ng Kongreso para sa sarili ay napupunta balik sa mga nag-decide na itaas ang sariling budget. Kaya Wow. I think through the parties. So may 2 million nga na Christmas bonus? Kasi sabi ni Kong Erisi wala. Baka sa minority po wala. Kaya nga ang panawagan ko, transparency. Hindi. Yung sinasabi niya 20 Majority. million a year, Majority.
Hindi, sa akin, siguro mga 20 million a year. Wala pa naman akong 1 year, pero kung yung natatanggap ko every month, siguro mga aabutin yun, 20 million a year. Pero ang Sarap. Ang sarap ho mga kababayan. Ito hindi na ho kwentong kutsero to. Hindi na lang ho ito nang gagaling dito kay Congressman Leviste. Umaabot daw 20 million. Kumbaga yun yung pinaka-conservative estimate nitong si Congressman na Egay Erice, di ba? 20 million divided by 12. May naho tayo sa arithmetic. Nasa 1.6. May kulang-kulang 1.7 million kada buwan palakpakan. Ibang klase, kaya pala yung iba dyan, kaysa pahiga-higa sa bahay, yung mga anak ng mga walang kwentang politiko na to, walang ginagawa itong si Junior sa bahay, pinapatakbong congressman. Mantakin nyo, meron kayong 1.666,000, 1,666,000 kada buwan. Pang MOOE mo yun. Kasi pagka binigay yan, and MOOE, wala ka ng balikan dyan. Ibigay mo yung 600,000 sa kabit mo na isa, ibigay mo yung 200,000 mo dun sa kabit mo na pangalawa, yung 400,000 sa kabit mong pangatlo. Kasi puro kabit ho yung mga congressman dyan. Di naman lahat. Yan si Congressman Erice, wala naman ho siguro yan. Pero yan ho ang kalakaran dyan sa House of Representatives. Minsan sila nagkakabitan dyan. Pagkalasing na daw ho sila di ba? nagasta ko para sa district ko, district office, I'm paying Congressman Erice Ginagusto ko sa district ko. Totoo. Pambira, oo. Kumusta naman yung mga congressman na nasa ibang bansa ngayon? Nasa Europa, nasa Amerika. Saan kaya galing yung mga pinaggagasta ng mga yan ngayong mga panahon na to? district fees. Ang sweldo ng mga tao doon sa district, 600,000 a month. Lahat ng mga kailangan doon, supplies. Kulang pa yun. And Kulang pa. Kaya nga, Dagdagan nyo baka pa. nagdagdag dahil kulang. ang punto ko po ay hindi na mali ito. Pero dapat may transparency. Saan nyo na lang napunta? Saan ba galing? Ito po ay galing sa MOOE fund. Yan. Opo. Or I don't know kung fungible naman yung funds. Pero you can really verify. May binibigyan ngayon na 2 million cash per congressman ngayong linggo. At ang panawagan ko, huwag tigilin. Ang problema dito, Congressman Leviste, pagka sinabi mo na merong nagbibigay ng 2 milyon ngayong linggo sa lahat ng congressman, pagka sinabi mo yan, kagaya nung sinabi mo dito kay Vince Dizon na kukumpirmahin niya yung mga sinasabi mo, ano sabi niya? Unauthorized yung pagkuha mo. Ngayon yung mga congressman na sinasabihan mo na nakakatanggap ng 2 milyon, sa kapal ng pagmumukha ng mga yan, sigurado itatanggi rin nila yan. Kaso ang problema ho dito, kahit paano pagmukhang masama itong si Congressman Leviste sa kanyang mga ginagawang to, ang mga kababayan natin, ang simpatsya na kay Congressman Leandro Leviste. Wala doon sa mga kasama niyang mga magnanakaw. Tayo naniniwala tayo na sincero talaga ang naisin ng mama na to. Kahit ano man ang paninirang ginagawa sa kanya, tayo naniniwala na gusto niya talagang magkaroon ng transparency at talagang malinis ang pagbalangkas ng budget, paggasta ng budget, especially dyan sa DPWH. Necessarily ang mga practice na ito, pero maging transparent tayo sa publiko. Lalong-lalo na dahil ito po ang main point ko, hindi yung use nito, pero yung proseso. Ang panawagan ko, idebate natin lahat ng mga budget, lalo na yung mga ini-increasean ng budget dahil ang Kongreso ay nagtaas ng sariling budget ng 10.5 billion pesos na walang debate. At ayaw ko pong sabihin, Walang debate. Sino makikipagdebate? Budget ho nila yan. Yan ang problema ho natin dyan. Matagal ng question yung budget nila dyan. Sinong ku-question sa budget ng mga congressman? Kung sila ang dumidebate sa budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Di ba walang check and balance? O sino magche-check sa kanila para saan itong additional 10 billion na to sa budget ng House? Walang ku-question. Buti na lang merong Leandro Leviste na nagre-raise ng mga ganyang klaseng issue. MOOE, panibagong dagdag 10 billion sa budget. Siguro itong 10 billion na to,
ito yung mga latak doon sa budget ng DPWH na hindi nila mailagay dahil nga naman binabantayan na ho sila ngayon ng ating mga kababayan. Na ginagawa ito na walang nag-question, kaya nagpahayag po ako para lang Saludo, on the record Manila. na hindi ito naaprubahan na walang nag-question. May nag-question pero hindi pinagbigyan tayo na talakayin ito sa Kongreso ngayong araw. Saludo. Congressman Leviste, may 2 million peso cash Oh. pick up this week bawat congressman kasi Christmas bonus. Do you confirm that or do you deny that? I vehemently deny that statement. Di ba? Oh, tawa pa lang ho nitong si Swansing, talagang ramdam ko na eh. Nung nakita ko tong video na to, bigla ako nanggigil talaga. Sabi ko, kailangan kong pasadahan itong mga kabalbalan na to sa House of Representatives. Ibang klase ho talaga mga kababayan. Tawa pa lang ni Swansing. Ito siyempre, appropriation chairperson ka. Alangan naman 2 milyon lang sa'yo. Ang tanong, magkano ang sa'yo dyan, Swansing, di ba? That's all I'm gonna say. Again, I have said that the House leadership does not influence or try to influence any particular congressman, any individual member of Congress to vote in a particular way or incentivize them in any Lokohan way. ho And ito, I mga know kababayan. that is what Lokohan my distinguished colleague was alluding to before, and I have Lokohan. vehemently denied that yesterday during the Lokohan press malala. conference. Wala pong katotohanan yan. So yung 2 million po na Christmas bonus, you deny? I vehemently deny that. Oh, see? I Sino nga amin? Anong nanto ka, sino nga amin? Di ba baka maliit nga yan, 2 million na yan eh. Baka ngayong panahon ni Boji D, 2 million na lang dahil ika nga medyo marami nang nakabantay. Imagine niyo na lang ho mga kababayan, nung panahon ni Tambaluslos na kung saan panahon ng paggigiba dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dito kay Vice President Sara Duterte. Imagine niyo na lang ho, magkano ho kaya ang pinapaago silang pera dyan sa House of Representatives pagka panahon ng budget deliberation. I don't want to speak ill of anyone, especially my colleagues in the House, but that is there is no truth to that at all. Pero ma'am, merong parang MOO. Ibang klase ho talaga mga kababayan. Ang kapal ng mukha. Wala pong ganun. The MOOE of the House is purely for the operations of the House. Wow. And that's all I can say about that. Alangan naman kumita si Saldi ko. Etong si Swansing hindi kikita. Diba Congressman Lian? Pambira. Alangan naman kumita si Saldi, si Swansing hindi. Ngayon dumako na ho tayo. Para doon sa mga gustong sumama dito kay Akop, yung mga nag-eulogy ba tawag dito, yung nagsasalita-salita pagka dito sa burol nitong si Akop. Sige na, sama na kayo, wala nang problema sa amin yan. Di ba? Punta tayo dito, game. Palakpakan yung mga unggoy. Eulogy by the Honorable Robert S. Barbers, former representative of the 2nd Legislative District of Surigao del Norte in the 11th, Eulogy. 12th, Ah, 13th, eulogy. 17th, and Eulogy. 19th Congresses. Mag-eulogy ho si Sa ating speaker. Ako pag ako mag-eulogy dyan, siguro sasabihin ko lang, sumalangit nawa ang isa sa pinakabastos na congressman na kung saan walang ginawa kung hindi magpakaaso kay Marcos Jr. at Martin Romualdez. Diba? So matahimik sana. Diba? Sa kabilang buhay, itong si Ako na kung saan noong nagdaang kongreso, walang ginawa kundi magpakasasa, di ba, dyan sa Twadcom at sa mga MOOing ibinibigay sa kanya ni Tambaluslos, di ba? Sa ating pong mga membro ng mababang kapulungan, sa lahat po na nagmamahal kay... Ako pa, Barbers, di pa tayo nag-uumpisa, nanginginig-nginig na yung boses mo. Ayoko yung ganyan, ang arte mo naman. Walang ganoon. Congressman Romeo Acop, na nasasakupan niya sa 2nd distrito ng Antipolo. Wala pa man Lahat po ng kaibigan, mga mahal sa buhay. Magandang umaga po sa ating lahat. I tried as much as possible to
to deliver a eulogy for a good friend without actually reading my notes. But last night, I found it very hard to start even the first sentence of this eulogy. Saka bakit ganito? Di ba bakit abo na lang itong si Akop? Bakit ano na siya dyan? Dapat hindi siya abo. Pambira. Ayan ang sinasabi ho natin. Yan ang sinasabi natin para doon sa mga Talyanista natin sa Imada, sa mga Dilawan at Pinklawan na kesyo ito daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi na makakauwi ng buhay sa Pilipinas. Ang problema dito, yung sinasabihan nyo, yung kasama nyo, pinuprotektahan nyo, pinagtatanggol nyo, ayan, tignan nyo ngayon. Ayan siya oh. Kaya wag ko kayong magsalita ng masama sa inyong mga kapwa. Diba? Hindi naman tayo nagsasalita kay Akop. Ano bang realidad dito? Di ba kasinungalingan ba pagka sinabi ko na nagpakaaso siya dito kay Martin Romualdez? Hindi naman. Yun ang katotohanan. At yun talaga ang naging papel niya dyan sa House of Representatives nung nagdaang Kongreso. Yun ay katotohanan. Pag ba sinabi nating walang ginawa itong si Akop kung hindi hiyain yung mga resource person na pinapatawag niya, talagang pinagduduldulan niya na siyang dating opisyal ng PNP at abogado siya. Sinungaling ba yun? Hindi. Katotohanan yun. Kasi sinungalingan ba pagka sinabi natin na mas marami ang natuwa pero hindi tayo natutuwa dyan. Di ba? Kung oras na niya pero ika nga maraming galit dyan sa mama na yan. Karamihan ng mga taga-social media, yung mga kababayan natin, galit dyan sa mama na yan. Pero meron din naman ng pamilya yan na nagmamahal sa kanya. Kaya yung para sabihin natin na bagay sa kanya yan, hindi natin gagawin yun. Pero yung mga kababayan natin sa social media, yun ang sentimiento nila. At kung etong si Congressman Robert Ace Barbers, gusto nyo sumama, nasa sa kanya yun. Hindi natin siya pipigilan dyan, di ba? Oh. Malapit po ako kay Kong Romy at dahil po dyan, gusto ko po sanang isulat lahat ng gusto kong sabihin at pwede kong sabihin even for the last time para sa aking isang kaibigan. Yan. We are gathered here today with heavy hearts to honor the life of someone who was not only a dependable colleague that we respected, but a true friend that we genuinely cared for. Kong Romy, welcome back to the House of Representatives. Wow. My dear friend, my dear colleague, yan. my mentor. Yan. Kaya pala parang ano ka rin parang napakabalasubas mo sa mga hearing, ang mentor mo pala itong si Romeo Acop Ngayon, hindi na ako nagtataka kung sa mga susunod na sa bagay, di ka naman abogado, kaya yung karakas itong si Romeo Acop, hindi mo talaga makuha. Romeo Acop. I had a brief encounter with Kong Romy. In fact, nagkasama kami sa 2 kongreso. And in those 2 congresses that we were together, during the 19th Congress, when I was the chairman of the Committee on Dangerous Drugs, si Kong Romy was my vice chair. He was my able wingman, and he made my job as a chairman of this committee a lot easier. In the controversial investigations in aid of legislation that we undertook, involving billions upon billions in shabu smuggling, particularly the metal cylinders and magnetic lifters. Kong Romy was a dependent. Na kung saan gusto rin i-connecta sa mga Duterte kaso flap. Diba? Flap.